it's the hump day at pagkatapos po nito mabilis na lang at weekend na naman po. And this coming weekend is no ordinary weekend dahil alam po natin yan po ang pinakaaabangang laban ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. And you know, tayo pong mga kababayan talagang baliw na baliw po sa sport ng boxing. Bakit? You know what? It's not just because of Manny Pacquiao but also because of the likes of Pancho Villa na noon pa man po ay talagang nag-excel na tayong mga kababayan in the sport of boxing. Kilalanin po natin at alamin natin ang kasaysayan ng boxing sa Filipino-American history. Here's Albert. Sa bawat isang suntok na pinatatama ng ating pambansang kamao, hatid nito'y bulusok ng galak at pagkaukit sa kasaysayan ng boxing sa ating kultura, pati na din sa kamalayan ng buong daigdig. Ngunit si Manny Pacquiao ay kaparte din lamang ng halos 100 taon ng kulminasyon ng kasaysayan ng boxing simula pa noong paglaganap ng ating sariling martial arts, pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas at impluwensya ng mga Amerikano sa ating kasaysayan. May mga teorya na ang boxing na ating alam sa kasalukuyang panahon ay nagmula sa suntukan o panantukan na nagmula naman sa kali ang ating lumang larong panlabanan na gumagamit ng mga kutsilyo. Ang mga galaw at estilo nito ay may malaking pagkakahawig sa mga galaw ng boxing sa ngayon. Ngunit dahil sa mga Kastila, patagong nilalaro ang suntukan at ang mga kutsilyo ay napalit na ng patpat ng ratan o arnis at ang iba na may nawala na ng tuluyan at naging kamay sa kamayang labanan. Sa ating pagbabalik tanaw, marami ng mga Pilipino ang tunay na nagpamalas ng galing sa larangan ng boxing. Nakapanayam natin si Corky Pascual, isang boxing historian at kasalukuyang may-ari ng mybarong.com at ikinwento niya sa atin ang kanyang pag-aaral ukol sa The Great Pinoy Boxing Era. The Great Pinoy Boxing Era, I think, is a great era in history because it really, in the words of one of the interviewees, it really united the Filipinos at that time, and it gave them a source of pride like no other thing, no other event had ever done in America at that time. For Filipinos in America who really had very little to hold on to in terms of pride in their people, a source of pride to uplift them above the oppression that they faced day in, day out. It was also great because you had dozens of Filipino contenders. I mean, these guys weren't just boxers, but they were contenders for state, U.S., and world titles. And it shows in the record books. They come out for round one. Si Serafino Garcia ay tubong naval bilaran. Habang nagtatrabaho sa isang panaderya sa Cebu, nakakilala siya ng isang boxing promoter at by October 2, 1939, itinanghal na siyang world middleweight champion dito sa Estados Unidos. Si Benjamin Gan o mas kilala bilang si Small Montana ay tubong Negros at nahimok din sa larangan ng boxing. Kilala sa kanyang bilis, nanalo siya ng 83 times sa 118 contests and scored 13 knockouts sa kanyang karera. Noong 1935, siya naman ang tinanghal na flyweight champion of the world. Ngunit si Francisco Guiedo o mas kilala bilang si Pancho Villa ang isa sa pinakatanyag na boksingero ng ating lahi sa kasaysayan ng laro. Tubong Negros din ang boxing ang naging daan sa pag-ahon niya sa buhay. Well, for Pancho Villa, it was a ticket out of Tondo. I mean, this kid was, for the most part, a kid of the streets, and the way you survive as a kid on the streets is a nasty way to survive. I mean, you got to fight your way into survival on the streets, and so he obviously had the natural talent to be a fighter and to be a survivor, and that was the thing that was noticed by the American, boxing promoters who went there to search out some boxing talent. Siya ay tinanghal na World Flyweight Boxing Champion noong 1923 at tinaguri ang the greatest Asian fighter in boxing history dahil walang knockout ang natala sa kanyang karera. Ayon kay Ginoong Pasquil, may mga pagkakahalintulad sa galaw at galing si Pancho Villa at si Manny Pacquiao. Certainly, you could say that Manny Pacquiao has a bigger challenge in captivating the audience, even the Filipino audience for that matter, because today there are so many other diversions that the average Filipino or average citizen of the world has at their disposal. In 1920 there wasn't
a lot of options. There weren't a lot of options for the Filipinos here in America. You had work and you had boxing. Kaya sa nalalapit na laban ng ating pambansang kamao, ating tunghayan ang susunod na lagda ng ating mga magigiting na boksingero sa kasaysayan ng boxing, pati na din sa ating mga puso at isipan. Maraming salamat, Albert. Mula pa noon hanggang ngayon, pinagkakaisa ng boxing tayong mga Pilipino. Sa darating na Sabado, magkakaisa na naman po tayo sa pagsuporta kay Manny Pacquiao laban kay Joshua Clottey. Sino ba si Joshua Clottey? Kilalanin po natin siya ngayon sa Kababayan LA. But before that, immigration update when we return. Don't go away. Híjole.